Ilang practice eh. Lord, I lift your name. Susunod din lang kami, bro. Sige lang. Oh, sige. Goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good.
faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing on the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Never let go. Even though I walk through the valley of the shadow of death, your perfect love is casting out fear. And even when I'm caught in the middle of the storm of this life, I won't turn back, I know you are near. And I will fear no evil. Oh, my God is with me. And if my God is with me, whom then shall I fear? Whom then shall I fear? Sing it, oh no, you never let go. Through the calm and through the storm, oh no, you never let go. In every high and every low, oh no, you never let go. Lord, you never let go of me. And I can see a light that is coming for the heart that goes on. There will be an end in the color every breath that lives on. And I won't fear no evil. Oh, my God is with me. And if my God is with
storm. Oh no, He never let go. In every high and every low. Oh no, He never let go. Lord, You never let go of me. Oh no, You never let go. Through the calm and through the storm. Oh no, You never let go. In every high and every low. Oh no, You never let go. Lord, You never let go of me. Oh no, You never let go of me. Oh no, You never let go of me. Hallelujah. Just give the best glory to the Lord. Hallelujah, Lord. Yes, oh God, we give you praise, we give you glory, we give you honor, oh God. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo, Lord, sa aming buhay. Today, oh God, thank you for the good weather, oh God. Hallelujah. Today, oh God, as we gather together, Lord, in your name. Hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, na maparangalan namin, na mapupurihan namin yung dakilang pangalan, oh God. Lord, continue to be with us today, oh God. Hallelujah. As we hear your words, oh God. Hallelujah. Let the mouth of Pastor Gilbert, Lord, be your mouthpiece, Panginoon. Lahat ng mapapakinggan namin, Lord, ay ito ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon. At ito ay maging pagkain ng aming mga espiritu, oh God. Lord, thank you, Lord, for the whole week blessing na binigay mo sa amin, sa pag-iingat mo sa amin, Lord, sa magagandang pangangatawan namin, oh God. Good health, oh God. Maging ito, Lord, ay mga kapigatian or kapigatian sa buhay namin, oh God. Ito ay pinapasalamatan namin, oh God. Because we know, oh God, that you're always there and you will never let go of us, oh God. Lord, hallelujah. As we hear your words, oh God, give us the spirit of understanding and wisdom na ito ay maintindihan namin at isa ka pamuhay namin, oh God. We give you praise, we give you glory, we give you honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako makakita ko ni Rus. A reading from the book of Matthew, chapter 7, verse 13 to 14. The narrow and wide gate. Enter to the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. My God, bless the reading of His word. Amen, oh God. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos ngayong mga kapatid. Alam mo, tanghali mo kayo? Umaga ba? Magandang tanghali sa ating lahat. Praise the Lord. Ulit ay humingi kami ng pasensya na nalit kami. Praise the Lord. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Ang reliyon nagsabi na sumunod kayo sa anong doktrina ng church. Pero ang Bible nagsabi, sumunod kayo sa akin. Amen. Follow me. Deny yourself and follow me. Amen. Ito ng Leo, sabi na kung anong doktrina, doon tayo. Kaya napakahirap i-correct ang mga doktrina sa reliyon niyon, mga kapatid. Pag-check mo yung doktrina ng reliyon niyon, dadaan ka muna sa pinakataas bago mo ma-check. Wala na check and balance sa reliyon. But salamat sa Panginoon sapagkat ako'y na. Yung bang na ano ko noon sa sinabi ni Pastora na nasa tamang daan tayo. Amen. Nasa tamang daan. Praise God. Hindi nangako ang relihiyon na sumunod kayo sa akin at bigyan ko kayo ng buhay. Ang Biblia nagsabi sa atin na si Kristo lamang ang nagsabi na ako ang buhay, ako ang katotohanan. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Hallelujah. No man can come unto the Father but by me. So ang ating dapat sundin talaga si Kristo. Amen po. Kaya maraming salamat sa Panginoon sapagkat tinuruan tayo paano sumunod sa Kanya, mga kapatid. Ang ating pag-aralan ngayon ay yung sinasabing the path of life. Yung daan ng buhay. Yung pagkabasa ni Sister Rose kanina. Na ilan lamang ang nakasumpong nito.
Ang sabi nga doon sa Luke chapter 13, strive to enter into the narrow gate. Amen? Itong daan na ito ay napaka-kitid, ano ba yung sa Tagalog yung narrow? Napaka-kipot. Makipot na daan, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Kung tingnan mo natin, basahin ko yung sa yung synoptic, mga kapatid, yung binasa natin kapatid kanina. Sa Luke chapter 13, verse 23, ito po yung sinasabi niya. Kay Lucas naman ito, kanina binasa niya sa Matthew. Sabi niya, and he went through the cities and villages, teaching and journeying towards Jerusalem. Then said one unto him, Lord, are there few that be saved? And he said unto them, tingnan nyo, Panginoon, ilan lang ba ang maligtas? Ilan lang ba ang maligtas? Itong kaisipan ito yung nakaisipan sa church. Ito yung kaisipan ng mga Pariseo. Nung panahon ni Kristo na sila lang ang maligtas. Amen po ba? The same spirit ngayon natin napakinggan, mga kapatid. Ang nasa reliyon lang mga maligtas. Kawawa kayo, malaki ang reliyon, hindi kayo maligtas. Hallelujah. Kanya-kanya ng reliyon, nag-angkin na kung kayo sumunod sa akin, mayroon kayo kaligtasan. Ito yung kaisipan na ito. Are there few that are saved, that will be saved? Ilan lang ba ang maligtas? Hallelujah! Hindi talaga nila arok ang puso ng Diyos, mga kapatid. Ang puso ng Diyos ay hindi lamang sa ilang tao. Ang puso ng Diyos is over His creation. Nasa kanyang nilikha. Hindi sa isang tao lang, mga kapatid. At may assurance tayo, mga kapatid. If we will talk about salvation, hallelujah. Ilagay nyo ito sa inyong mga kaisipan, mga kapatid. We are born in this world with a promise. A promise not to be killed or not to die, but a promise to have life. Amen po ba? Kaya lang, kunti lamang ang nakasumpong ito, mga kapatid. Kunti lang ang nakasumpong itong daan ng buhay. Tayo ay hinahanap natin mga sarili. Salamat sa Panginoon, sa revelation ng Panginoon, na tinuruan tayo kung sino ba talaga tayo. Ano ba talaga tayo? Nahanap na ba natin ang ating mga sarili? Kasi ang ilan, hinahanap sa kanilang mga profesyon, hinahanap sa mga trabaho, hinahanap sa sports. Pero hindi natin matagpuan ang tunay na buhay doon, kapatid. Amen? Ang sabi ng Bible kasi, the flesh profits nothing. Amen? Yan ay mababasa natin sa John chapter 6, verse 63. It is the Spirit that giveth life. But that Spirit is dwelling in you because that Spirit of God is no other than Christ. Si Kristo, mga kapatid, ang ebidensya. Hallelujah. At siya ay nasa lahat ng tao na nabubuhay sa planetang ito. Tandaan niyo yan. Hindi lang sa ilan. Si Kristo ay hindi lang sa ilang tao. Si Kristo ay nasa lahat ng tao, mga kapatid. Hallelujah. And that is the Spirit. Because the Lord is that Spirit. Amen? And from the start, mga kapatid, kung basahin mo Ephesians chapter 4, there is only one God, one Father, and one Spirit. Amen mo? The fact that we have Spirit, that Spirit is a part and parcel of the Spirit of God. We are born with a promise. Amen? Hallelujah. Not to die, but to get out of this mess. Makalabas tayo nitong mga bagay na ito, mga kapatid. We will come out of these circumstances of life alive. Bakit? Sapagkat pangako ng Diyos yan sa atin. Kaya lang, itong ating pagpupunyagi ngayon na sumunod sa Kanya, hindi natin asahan ba itong daan na ito? Sapagkat 2 daan ang dapat ang ating nakikita ngayon na inilagay sa Biblia. Strive to enter into that gate. Kung tingnan mo yung strive, mga kapatid, sa Tagalog is, ano ba yun? Pagsikapan ninyo. Magpupursige kayo. Hallelujah. Pagsikapan ninyong pumasok. Ang akala natin ka ng salvation, tinanggap natin si Kristo, pumunta ka na church, magbigay ka ng tithes. Pagkatapos, pagdating ng Panginoon, dadagitin ka papuntang langit, o mamatay ka, mapunta ka langit pag mamatay ka. Yun ang ating pang-akala salvation. No, salvation is eternal life. Ang kaligtasan ay buhay na walang hanggan. Hallelujah. Yun ay tinuturo sa atin ng reliyon. Kaya sumunod kayo sa reliyon. Hallelujah. Salamat at tinuruan tayong
umalis sa reliyon. Hindi po reliyon ang kasagutan. Hindi reliyon ang nangako sa atin na ako lamang ang buhay, ako ang katotohanan. Ako ang daan. Hindi po reliyon ang nangako sa atin. Wala kay Adan, sapagkat hindi si Adan ang nasabi, I'm the way, the truth, and the life. That way, that life, and the truth can only be found in Christ. Hallelujah. At ang sabi niya, ako ang daan. Ibig mo ba? Sa Biblia kasi, ang Biblia ay puno ng mga metaphor. Puno ng mga figurative speech, mga kapatid. Mga symbolikal ang Biblia. Parable, metaphor, figurative, allegory, symbolic representation. Hindi klaro, ito, hindi. Hindi ganun. Bakit ganun, Lord? Sabi niya, wala daw siyang sinabi na hindi sa magitan ng parable. Hallelujah! Sinabi ng Biblia yan, mga kapatid, sa Matthew chapter 13, walang sinabi si Kristo na hindi sa magitan ng parable. Bakit hindi niya lantaran ito yung, kasi nais ng Panginoon, makita yung ating pagpupursige. Strive to enter into that gate. Question, Pastor, pwede? Sige. May contradiction ba yung, kasi napag-usapan natin salvation, di ba? Oh. May contradiction ba yun, di ba sinabi doon sa Bible na not on your works alone you will be saved? Oh. Tapos doon sa James ata, sinabi doon na faith without works is dead. May contradiction ba yun? Walang contradiction yun. Kasi yung word doon, patunay na yun to prove that you are saved. Yung word doon. Pero tapos na naligtas. Kasi sinabi doon sa James na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Totoo. Sapagkat yung gawa nga is proof na ikaw nga ay sumunod na sa Kanya. You are giving your heart to Christ. Sabi mo, binigay mo yung buhay mo kay Kristo pero wala naman gawa na magkikita sa iyo, so sinungaling ka. Hindi yung gawa, gumawa ka o pamaligtas. Gumawa ka sapagkat ligtas ka na. Amen po ba? Gumawa ka sapagkat patunayan mo ngayon na ikaw nga ay sumusunod sa Panginoon. Kasi yung sinabi ng Panginoon, deny yourself, carry up your cross and follow me. Walang contradiction yung bro. Ang kaligtasan ay hindi sa gawa, totoo yun. Oh, yeah. Hindi talaga sa gawa. Sapagkat siya ang gumawa. Kaya nung yung paggawa, kaya sabi, work out your own salvation. What God is working in. Siya ang unang-unang gumawa doon sa loob. Pagkatapos siyang gumawa sa loob, i-work out natin. Yun yung word. Dahil ang gawa, Pastor, bunga ng faith, di ba? Ha? Ang bunga ng faith is ang gawa. Oo. Hallelujah. Kasi ginawa niya sa krus, tapos na. Oo, tapos. Naku po, pagkaligtasan na pag-usapan mo, assured tayo nito. Yes, praise the Lord. Because salvation is of God. Hallelujah. Ang nangyari ngayon, atin ang ilakad itong salvation na ito. Sapagkat buhay na ulang hanggang ang pinag-usapan nito. Hallelujah. Kaya sabi niya, strive to enter into that narrow gate. For broad is the way that leadeth to destruction. Ang sabi ni Brother Rodwin, yung daw bang faith ay gawa? Yung, Ang faith, ang pananampalataya daw ba, yung paggawa? Hindi bunga ng paggawa. Hindi. Is the Ang gawa ay bunga ng pananampalataya. Oo, Oo. product Hindi ang pananampalataya, bunga ng gawa. Sapagkat ang pananampalataya, in the first place mga kapatid, hindi atin ang faith. Amen? Is regalo yan gift yan Yes. Gift yan sa bawat isa. At alam natin ang Panginoon, wala siyang So gumagawa ka dahil naniniwala ka. Correct, oo. May nangyayari na doon sa loob. So kung ibig sabihin wala ka pang gawa na pinapakita, wala pang nangyari doon. Ibig sabihin, But, who are we to judge you? yeah. Hindi natin dapat husgahan yung tao na yun. Sapagkat ang Diyos lamang ang kikilos doon sa kanyang loob. Because of that Spirit. Kaya mayroon tayong assurance mga kapatid because the Spirit of God is dwelling in every man. Siya ang kikilos talaga. Not until ikwikin ng Panginoon yung ating pangunawa. Hindi mo munawa ang salita ng Diyos. Hindi. Kaya nga, unless naman di born again Unless, kinakailangan mo born again ka. Sapagkat pag hindi ka born again, you cannot say. Sumulang ang tao. Bingi ang tao, mga kapatid. So iba yung ibig sabihin ng unang verse, Pastor, na sinabi na gumagawa ka para maligtas ka. Ay, yun ang mali. Yun yung mali, di ba? Yun ang mali. Sapagkat wala kang amount of work, mga kapatid, na irerespeto ng Panginoon.
Wala. Kahit nga ngayon sa ating paglakad ngayon, it depends upon the working of God in our lives. Ating paglakad ngayon. Pero, rest assured, tinitesting tayo ng Panginoon. Siya ang nagbaba sa atin eh. Pinag-aralan ko ba yung Ephesians chapter 4? That we are chosen before the foundation of the world. Ephesians chapter 1 verse 4. Amen. Ang pagpili ng Panginoon sa tao is before the foundation of the world. Tignan mo yan. At ang kaligtasan na sinasabi ng Biblia is promised for us before the world began. Paano natin yan? Kung basahin natin yung 2 Timothy chapter 2, I think chapter 2, chapter 3, mga kapatid, chapter 1. Ang kaligtasan ito ay hindi sa pagmagitan ng gawa, kundi sa pagmagitan ng biyaya ng Diyos na plinano na niya, wala pa sa libutan. So wala pang tao, wala pang kasalanan, plano na ito ng Diyos. Amen mo ba? Kaya Ephesians chapter 1 verse 4, before the foundation, kung tingnan mo yung word the foundation sa Greek, sa original manuscript mo pala, katabulay, ang Greek word niya. Kata means down, ang value kasi, ang pinaka-root word sa katabulay, mga kapatid, is katabalyo. Yung value is, yung kata is down, and value is thrown. So before the throwing down, amen? We are chosen by God before yung foundation is katabalyo, before throwing down man. Sapagkat ang Diyos mismo, ang ating pangunawa noon, si Adan at si Eva ay bumagsak doon sa Garden sa Eden nung siya kumain ng ano. Pero before that thing happened, mga kapatid, ang Diyos nagbaba sa kanya. We are perfect spirit in God nung tayo create, mga kapatid. Pero nung tayo binigyan ng forma, mga kapatid, bakit binigyan mo ang tao ng forma? Upang testingan ang tao. Sapagkat unproven pa siya. Man is perfect when he came out from the hands of God, but unproven and innocent, mga kapatid. Kaya kinakailangan bigyan siya ng forma. So itong ating naranasan, hindi ito aksidente. Ang Diyos na nag-akda dito, mga kapatid. Madapa ka man, matumba ka man yan. Wala yan sa Panginoon. Sapagkat tayo ngayon, tinulak ng Panginoon dyan. Sige. Hallelujah. Sumali po, Pastor, na kasi may encounter din tayo kasi na kung Diyos siya, bakit niya hinayaang magkasala sa Eden? Because that is His plan na. Oo, inosente nga tayo nung lumabas. Hindi natin alam kung ano mabuti at masama. You are perfect, yes, but unproven. So kinakailangan talaga, necessity, mga kapatid, ng tao ay bigyan ng forma. Diyan sa forma, yun ang pagbaba sa atin. You are a pure spirit when you came out from the hands of God. Perfect and innocent. Hallelujah. Pero nung binigyan ka ng forma, mga kapatid, ang plano doon, ang purpose doon, upang testingan ka. Yun yung pulling down of man. Yun yung throwing down. Yun yung sinabi ng Biblia, we are chosen by God before the foundation of the world. Yung foundation, yung bago pa magsimula ang tao, ibinagsak ng tao dito sa lupa. Di ba nasa Diyos, ya? Sapagkat we are created in the image and likeness of God from the beginning. Pero man, God, formed man from the dust of earth, binagsak ng tao. Siya ang may akda doon. Romans chapter 8 verse 20, mga kapatid, ang scripture doon. Siya, ang Diyos ang may plano ng itong lahat. So praise the Lord, hallelujah. Mayroong, sabi ko nga, ang Biblia is full of allegory, full of symbols, mga kapatid. At yung binasa natin, kapatid, kanina, symbol yun eh. Na ang daan ng buhay ay napangakitib. Ano yung daan? Tapos sinabi niya, ako ang daan. Amen pa. Basahin natin. Hallelujah. Matthew chapter 7. Enter in at the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way. So yung gate at way is isa. The gate and the way are one and the same thing. Yung pintuan at yung daan. Kapwa sinabi ng Panginoon niya, ako ang daan. Sinabi niya, ako ang pintuan ay ang door. So allegory ito. Amen mo ba? Kaya kung ating intindihin na daan talaga daan, pintuan talaga pintuan, doon tayo.
Doon ang Diyos na bumagsak, kapatid. Interpreting the scripture in literal sense. Amen? Hallelujah. Doon bumagsak ang church. Kasi literal nga ang alam ng church. Praise the Lord. Sabi niya, enter in at the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be who go in that way. Napakarami. Hallelujah. Napakarami ang pumasok sa gate na yan at lumakad sa daan na yan na napakalapad. So ang daan at gate ito ay buhay. Amen mo. Kaya sinabi niya, prepare the way of the Lord. Is that the way na yan, daan na yan dinadaan ng bus? Hallelujah. Kundi yung preparing the way is your life. Your way is the life of God. Inaapakan ka ng Diyos. Hallelujah. Ang buhay na ito natin na ginawang daan ng Panginoon sapagkat yan ang purpose niya. Bakit ang binaba sa lupang ito? Napaka mga kapatid. Tama mo? Sabi niya, and many there be who go in that way. Yun na ang gate na wide, that's why yung broad na way. Sabi niya sa verse 14, because narrow is the gate, and hard is the way. Ito yun. Narrow is the gate, and hard is the way, and that leadeth unto life. Kaya nga, kinakailangan natin unungahin, ano bang klaseng buhay ito, Panginoon? Yung buhay ba namin sa laman? Sabi nga doon sa John chapter 6 na sinishare ko sa inyo kanina, the flesh profits nothing. Wala pong buhay ang laman, kapatid. Binigyan lang ang laman ng buhay. Hallelujah. Praise the Lord. It is the Spirit that gives life to that flesh. Hallelujah. Kaya sabi niya, narrow is the gate and hard is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Napaka-punti lamang ang nakasumpong ito. Hallelujah. Pero alam natin, sapagkat yun ang purpose ng Panginoon, masumpungan talaga ito ng lahat. Sapagkat nakikita ng lahat ang galaw ng Panginoon, mga kapatid eh. Rin mo, pastor, may magbasa ba tayo dyan? Kasi ito ay quotation ng mga kapatid ni Christ sa Isaiah. Ha? Chapter 14 ng Isaiah. Sa bago yun, dito sa Matthew chapter 3 verse 3, sabi niya, prepare ye the way of the Lord, make His path straight. Paano natin i-prepare ang daan ng Panginoon? Maggawa tayo ng daan yan, simintuhin natin yung daan yan. Hallelujah. Hindi po. Ang preparing the way is ang buhay natin, kapatid. Ang ating buhay ang dapat natin i-prepare sapagkat ito yung daan ng Panginoon. So, aliko. Sige bro, sige bro. Question ulit, pastor. Minsan hindi kita marinig mo eh. Di ba may ano tayo na lahat ay masave? Oh. Eh doon sa parabol ni Lazaro sa kani ng rich man. Yung rich man, ligtas ba yun? Ano? Di ba sa paniniwala natin lahat masave? Oh, lahat. Yan talaga sinabi ng Bible. Yan sa parabol ni Lazaro sa yung rich man. Yung rich man na yun, saved din yun. Rich man? Yung rich man. Ah, rich man. Rich man. Oh, the rich man. Pasensya na. Kasi dalawa yung sitwasyon doon, di ba, Pastor? Ligtas yun, bro. Sapagkat kung atin tingnan talaga yung ang ano noon, ang pinatungkulan ng Panginoon ng Israel, yung rich man ng Israel, ang Lazaro ay mga Gentiles. Kung basahin mo yung Romans chapter 11, all Israel shall be saved. Basahin yung chapter 11 ng Romans. Yung Gentiles yung kumakain ng mumulan. Oo. Kasi ang mga Hintil, mga kapatid, parang aso tayo sa mata ng mga Israelita. Yeah. Pero yung rich man yung... Pero, basahin mo yung sinabi sa Romans chapter 9, chapter 10, ang Diyos pa rin na may gawa. Yeah. Pinatigas niya ang puso ng Israel. Kasi ano sila... Katulad sa pagpatigas niya sa puso ni Paraon mga kapatid. Siya nagpapatigas at papalapot ang puso ng tao. So wala talagang masaya dito lahat, bro. Itong lahat, yung negative at positive, ginamit ng Panginoon para sa kanyang layunin. Kasi kung tingnan mo yung daan ng buhay at yung daan ng, yung sinabi ng dalawang daan na sinasabi doon sa binasa natin, kapatid, it pertains about Christ and Adam. Si Kristo at si Adam. Ang kahoy ng kamatayan at ang kahoy ng buhay patungkol sa kay Adam at kay Kristo. Ang kahoy ng kamatayan at the tree of knowledge of good and evil. And the tree of life. Ang Biblia mayroong symbol din siya sa ginagamit. Wala kayo sa kadiliman.
hindi nasa kaliwanagan kayo. So, yung dilim at kaliwanagan ay symbolic lang sa buhay ni Kristo at buhay yan. Hallelujah. Break tayo doon sa mga kasi para hindi tayo hindi tayo malayo. Ano tayo chapter 3? Hallelujah. Sabi niya, prepare you the way of the Lord, make His path straight. So, preparation sa daan ng Panginoon. Ay bro, nasagot niyo ano mo? Oo, kasi kala ko tao, para sa tao yun na segregation ng message ka. Hindi message. Doon magka-problema nga ang church mga kapatid eh. Kasi hindi nila, yung mga surface value ng yung kagad na nakita, yung superficial interpretation sa scripture, yung nasa taas, hindi po. Kaya nga, full of symbol ang Bible eh. Hallelujah. So, pag-prepare sa daan ng Panginoon, make His path straight, naku, ikaw pala ito. Ito pala ito. Kaya kung ating basahin itong Isaiah chapter 40, madali na natin unungaan. Yung sinabi ng Isaiah chapter 40, mga kapatid. Basahin natin. Praise the Lord. Sabi niya, the voice, chapter 14, the voice of him that cried in the wilderness. Ito si John, di ba? Si John yung nang sumisigaw sa desierto. Ang sabi niya, prepare ye the way of the Lord. So si John ang katuparan sa verses nito. Sabi niya, the voice of him that cried in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, and make straight in the desert a highway for our God. Kung ating nakita natin, ayun pala, ang daan sinasabi doon, ay buhay pala natin, ang preparation sa daan ng Panginoon, ito palang buhay na ito. Hallelujah! Magkatugma ang Bible, kapatid. Yung sinabi niya, heaven is my throne, and the earth is my footstool. Sabi kasi yung footstool mo, to stamp. Para bang pinaapakan ka ng Panginoon. Sapagkat daan ka nga, nagaan ang Panginoon sa buhay mo. Okay. Kinakailangan mag-abide ka sa Panginoon. Kung anong buhay ng Panginoon, i-abide mo yung buhay mo. Kasi hindi yung klaseng buhay na pinamumuhay na niyo. Ang totoong buhay, ang totoong buhay na unahanggan, walang iba kundi si Kristo. Amen mo ba? So sabihin niya, the voice of him that cried in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight and listen a highway for God. Every valley shall be exalted. Biro mo yun? Every valley. Wala itong halaga sa atin. Ang lahat ng mga burol ay itataas ng Panginoon. Papatagin ang lahat ng mga burol. Nakakating kwento lang ito, mga kapatid. Salita ng Diyos ito. Pastor, kaya pala total submission kasi ibig sabihin, paano lalakad ang loob kung hindi ka nag-pray, kung wala kang inaalaw mo siya na daanan ka, naway mo. Hallelujah. I mean, Yung gagawin kang apakan sa kanyang baha. Praise the Lord. Sabi niya, heaven is my throne. Ang heaven ang the earth is my footstool. Ang tao ito, mga kapatid. Interpret it in that way. The heaven and the earth that is mentioned in Scripture is my Hallelujah. Sapagkat mayroon nga parte na langit, yung Espiritu. Diyan nakahari ang Panginoon. Fully covered yung portion na yun ng buhay mo, yung Espiritu mo. Kasi yung Espiritu natin hindi nagkasala. Hindi nagkasala sa atin ang ating kaluluwa. Ating mga kaisipan. Nandun ang Panginoon. Pero sabi niya, and the earth is my footstool. Madali mo nang punuwain niya. Ito pala yung sinabi ng Panginoon. Na ginawa niyang apakan ang tao, sapagkat ang tao nga ay daan ng Panginoon. Kinakailangan papatagin natin ang mga burol, yung mga bako-bakundaan, yung mga likod-likundaan ay tuwirin natin. Ito this pertains to life. Ating buhay na ito nasa laman. Amen po ba? Hallelujah. Sabi niya, every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough places plain, and the glory of the Lord shall be revealed. Hallelujah. Pag mapatag ng lahat, ang mga burol ay may taas ng mga kapatid, mapanday ng lahat, sabi niya, ang kaluwalhatian ng Diyos ay makayag sa atin. Ito yung purpose. Pastor, ilan lang ba? Basahin na yung scripture, mga kapatid. Sabi niya, every valley shall be exalted, every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough places plain, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it all together. Lahat ng laman ay nakakita ito.
Hallelujah. Kaya ngayon, ilagay ko sa iyo, inyong harapan itong dalawang klaseng daan. Daan ni Adan, yung napakakitid, napakalawak, napakalapad. Daan ni Kristo, napaka-iksi at napakakitid. Pero itong napakakitid, sabi niya, that will lead you unto life. Dito sa napakalawak na daan at lawak na gate, it will lead you to destruction. Saan tayo dito mga kapatid? Sapat ni Adan o sapat ni daan ni Kristo? Si Adan hindi nagsabi, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father but by me and Christ. I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father but by Christ. Ito yung napaka-narrow na gate. Hallelujah. Napaka-hirap na daan. Mahirap di ba bro? Mahirap pagsunod. Napakahirap po mga kapatid. Mahirap. Napakahirap ang daan ng buhay. Pero wala tayong magawa sapagkat doon ang ating destinasyon. Ano ba yung, Pastor? Paano ba natin hirap, ano? Pero mayroon naman tayong alam kahit paano ba natin ma-identify? Paano ba tayo palaging ma-check na ready na tayo na lumakad ng Panginoon sa buhay? Lakad lang tayo ng lakad. Oh, Lumakad tayo sa harapan ng Panginoon. hirap, no? Mahirap. Oo. Sobrang hirap. Kasi akala mo, ang ating, okay na. ang ano ng Panginoon sa'yo, be ye perfect for your Father is perfect. Perfection ang plano ng Panginoon sa atin. Hindi hapok po. Hindi hilaw man ang luto na hilaw. Hindi. Kundi perfection ang ating ang target ng Panginoon sa ating buhay. Kaya kung minsan madapa ka, kung minsan matumba ka, pero ang Panginoon, napakabuti niyang Ama. Amen? Napakabuti niyang Ama. Katulad sa mga ama sa lupa o sa ama ng pisikal at ina ng pisikal, hindi mo tadyakan yung anak mo pag matumbaw yung anak mo. Kundi iba ang maramdaman mo, tunay kang awa, tunay kang ina, pag matumbaw yung anak mo, naawa ka sa anak mo. Amen ba? Amen. Mas higit dyan ang puso ng Diyos. Huwag kayo galit ang Panginoon sa akin, no? Mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo na. Amen po ba? Amen po. Question. Lululun. Pastor, Hallelujah. nalimutan ko yung So nilagay ko yung 200 yan dyan mga kapatid. Pipiliin natin yung daan na makitid, mahirap. Dapat yun ay magdala sa atin sa buhay. Amen po ba? So yung tanong na, are there few that will be saved? Hindi po few must stand. Kundi ang lahat. Lahat talaga. Bakit? Brother Gilbert, sapagkat ang Diyos ang gagawa, kapatid. Siya ang gagawa. Hallelujah. Mahihirapan man tayo, totoo, mahihirapan tayo. At palagi pa rin tayo nakadepende sa Lord, sapagkat a man can do nothing without God. Yeah. Without Him, you can do nothing. So, ano ang ating may pagmalaki? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So kung wala ng question mga kapatid, siguro may meeting pa tayo. Tayo ay manalangin. Tayo manalangin. Ate iyo po, ating mga ulo, tayo manalangin. Father God, we thank you Lord. We thank you for your precious Father God this morning. Salamat Panginoon sa commitment ng bawat isa. Minsan nahirapan kami Panginoon. But then, hallelujah, salamat sa iyong sustaining grace. Yes, Lord. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon, at patuloy sumusubaybay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Alam mo ang kalagayan ng bawat isa. Hindi kami dapat matakot, hindi kami dapat mag-alanganin, Panginoon. Susunod kami sa inyo, no matter what. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw nga ang tamang daan, Lord God, na dapat namin tahakin. Ang buhay na walang hanggan ay amin lang mga kamit kung kami susunod sa iyo. Salamat po sa iyo, Diyos. Sa iyong binabalik lang. Magpuri pa sa salamat ngayong umaga. In Jesus' name. Amen. Magandang tanghali sa tinang. Ano po kasi? Okay rin. Okay, our verse for today is Luke chapter 6, verse 33. Give and it will be given to you, a measure pressed down, shaken together and running over. Will be poured into your lap, for with the measure you use, it will be measured to you. So this verse teaches us the principle of generosity. And generosity means giving freely. But yung from the heart, it doesn't
matter kung magkano siya, basta galing sa puso. Amen. And also, the verse means the amount and quality of generosity that we give will determine the blessing that we will be receiving. Blessing, kasi akala blessing pera. Pero yung contentment, nandito tayo, komportable tayo ng buhay, good health, di ba? Although hindi naman tayo ganun kayaman, pero nakakapagbigay pa rin. Di ba? Yun yung blessing na meron tayo. Amen. Di ba nga, Praise the the Lord. blessing, yung saying na it's better to give than to receive. Di ba? Okay, no, Okay, let's pray. Hallelujah, Lord. Lord, thank you, Lord, for this day, oh Lord God. Thank you, Lord, for the blessings, the good health, the contentment that we have, that you have given to us, oh Lord God. Lord, as we offer this gift to you, may this gift may be used for the furtherance of your kingdom, oh Lord God. Lord, give us the knowledge and wisdom how to use this gift. And also, Lord, for us givers, may God continue to bless us so that we will be your channel of blessing to others, Lord. Lord, thank you, Lord, and this is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. How great is our God? Is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and the darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing, how great
our God, and oh, we see how great is our God. Closing pa po. Blessing prayer. Saan na yun? May testimony ba? Testimony tayo? Sino gusto mag-testimony? Sino gusto mag-testimony? Kailangan i-announce natin yung mga blessings ng Lord sa buhay natin. Kaya tayo binibigyan ng blessings ng Panginoon para i-spread out natin kung gaano siya ka-good. Gaano katapat at gaano kapag-alaga yung Panginoon natin. Amen? So, next time po, in-encourage ko yung mga natin, tayo, mag-ano po tayo, testimony ng mga blessings sa buhay natin. Amen. Oh, announcement. Ano po, sa 14 po, Announcement. dedication po ng ano ko sa church po natin. Sa 14. September 14 po. Amen. Hallelujah. Mag-invite kayo ng mga friends. Mag-invite po kayo. Mag-invite ako ng mga Praise the Lord. Praise the Lord. Ano pa? Announcement. Announcement po, si Brother Arman saka si Sister Jota uuwi. So, Pastor, pag-pray natin mamaya. Uuwi sila sa 10. September 10? September 10, wala na sila. Ano, mayroon silang, di ba magpapablessing tayo sa bahay? Magpapabless sila ng bago nilang bahay sa Pilipinas. So, mamaya pag-pray natin yung pag-uwi nila. Pag-pray ni Pastor. O, sino pong may testimony, meron pa? Hanggang kayo ang sinasabi. Hanggang October 10, 1 month. October 8, pagdating namin. Oo, pauwi din kayo ha. Wala na. Kung si Pastor. Pastor, pag-pray natin sila. Pag-pray mo sila. Sige. Hindi mo kayo sa gitna. Tayo magsitayo mga kapatid. Tayo po tayo. Hallelujah. May malayan na ako mga kapatid. God who made the world and all things in it, saying that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples with hands, neither worship with men's hands, as though He needed anything, saying He giveth to all life and breath and all things. Amen. Yan ang ating pag-acknowledge mga kapatid, ang lahat ng bagay na ating tamasa sa mundo ito ay bigay ng Diyos. Yes. Dapat Praise lang the natin Lord. pasalamatan talaga. Amen. Sa inyo, mga munasawang Brother Arman, ay pinagpala kayo ng Panginoon. Amen? Hindi lahat ng mga OFW na nandito sa Canada ay nagagawa ng ganun. Hindi lahat. Ilan-ilan. Ganyan talaga. Kami, pinagpala kami. Amen. Hallelujah. Praise tayo, pinagpala. Amen. Pinagpala tayo. Pinagpala tayo lahat mga kapatid dito. At ating ina-acknowledge na lahat ng ito ay bigay ng Diyos sa atin. Yes. Sayan natin yung mga puso ngayon, ating panalangin natin mga kapatid na pupunta roon upang pasalamatan ng Diyos ngayon. Lord, marami pong salamat o Diyos. We acknowledge, Father God, that everything that we receive in this world, Lord God, is coming from you. Salamat po, Panginoon, maging ang buhay, ang hininga, sabi ng Biblia, ay nagmumula sa iyo, Panginoon. At mga bagay na aming natamasa, Panginoon. Ito yung kalagayan niya ng aming kapatid, sila Brother Arman, Sister Jutay, na may planong uuwi ngayong September 10. Isang ang aming mga puso ay nagkaisa ngayong umaga, Panginoon, na talaga ang kanilang mga buhay sa inyong mga kamay, sa kanilang pagdiyan. Tula na mga paglabas ka ng bahay, hanggang sa pagdating nila doon sa kanilang pupuntahan, ang kanilang pagbabalik dito muli sa Canada, Panginoon. Ay aming pinagkatiwala sa iyo kanilang mga buhay, Panginoon. Ang iyong pag-iingat ay sumas sa kanila. Your traveling mercy will be upon them, Lord God, hallelujah. At kung ano man kanilang nidiin, kung ano mang mga purpose nila, Panginoon, sa kanilang pag-uwi, Lord, hallelujah. Salamat sa ito'y pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon. Patuloy mo silang gamitin para sa iyong karian, Panginoon. May share itong kanilang narinig, Panginoon, sa iba man din na nangangailangan, Panginoon.
sapagkat alam po namin na ito ang pinakamahalaga sa lahat. Salamat po Diyos ka ng mga buhay once again. At ang lahat ng ito ay aming pinasalamatan. In Jesus' name. Amen. Yeah. Praise the Lord. Congratulations po. Tingnan tayo ko doon. Ikaw po, closing. Ikaw closing. Okay, Lord. Thank you, Lord, for this opportunity that you have given to us. Thank Thank you you, for all Lord. the blessed life that we shared together. And thank you for all the kids too that you have blessed to us. Salamat po sa Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po sa mga blessings. Lahat-lahat po ito sa buhay namin, pinapasalamatan namin sa inyo at sinusurrender po namin sa inyo lahat sa buhay namin. Ikaw na Lord ang bahala sa amin. Ikaw na Lord ang bahala magprotekta. Ikaw na Lord bahala magbigay sa amin ng good health especially. Salamat po at ikaw ay aming dinideclare na you are our Lord, our God, and we worship you, Lord. We love you and thank you. In Jesus' name. Amen. All right. Goodness of God. Clap. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I'll be held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath I am able, oh, I will sing all the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath I am able,
will sing of the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord. Let us pray for the food. Salamat Panginoon. Hallelujah sa mga tatanggapin namin pagkain. As we dine in together, O God, we acknowledge, Lord, that you are the source of all this blessing. Bless us as we have our eating fellowship, O God. At sa aming meeting mamaya, Panginoon, pangunahan mo kami sa aming mga pag-uusapan. Lord, we give you praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, kain na tayo. At mamaya, mag-meeting tayo. Yay! May ihian tayo dito pero may isang magbabantay sa labas kasi walang lock.